Hello guys, mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa Amerika, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore at saan man pong sulok ng mundo na may Pilipino. Sa ating po mga OFW at sa ating po mga seafarers. Kamusta po? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, magtutuloy na po tayo para sa ating libangan. Ang pangolekta ng barya o coins o barya. Okay, magtutuloy na po tayo. Nasaan ba ako? Nasaan na ba ako? Ay, nasa ano pala ako? Nasa FB pala ako, Facebook pala ako. Okay yung mangyari medyo medyo meron tayong konting rito, konting informasyon para sa pangongolekta ng coins. Ito, pag-usapan natin konti itong itong naka-display dito, 1 piso Jose Rizal. Sikat na sikat itong Jose Rizal na to Ayan si 1 piso Jose Rizal. Ito yung yung Jose Rizal na bukod tangi. Bukod tangi siyang nakaharap sa kaliwa, no? Lahat kasi ng coins ng Jose Rizal nakaharap dito sa kanan Itong 1 piso to nakaharap sa kaliwa. Ayan ang konting trivia lang. Mangyari itong 1 piso to dito sa 1972 at 1974, no? Yan, 1972, 1974, maraming may hawak niyan, Medyo, umalingaw-ngaw to sa umalingaw-ngaw to sa mundo ng pangungulekta para sa coins. Ayan, merong nagkakahalaga ng milyon, merong nagkakahalaga ng basta mahal, may nagbebenta ng mahal, may nagbebenta ng mura. Pero ang totoong presyo niya dahil nga sa mintage niya, medyo mababa. Pero meron ding matataas ang presyo. Itong 1972, kamukha nito, 1972. No? Ang mintage nga pala itong 1972, no? 121 million. 121 million. Pwede na tayo magtigi-tigisa. No? Pero bihira pa rin ng taong merong hawak na ganito. Kasi yung ibang mga coins niya, nawala na. Nasira na, nalubog sa tubig, nalubog sa dagat, sa ilog. Ayan, 1972, 121 million ang kanyang mintage. Marami pa, kaya medyo ang presyo niya, hindi gaanong kataasan. May mababa, pero yung mga may mga matataas na presyo, yung bang malilinis, pristine, uncirculated condition, parang gano'n. Mga uncirculated. Ito naman 1974, ang mintage nito, ang pagkakaalam natin dito sa mintage nito 45 million lang ang mintage. Pero nung malaman nila bandang huli, 63 million, almost 63 million, 60 million ang Lampas siya ng 60 million. Ang ginawa pala nito, ang inakala natin noon, 45 million lang. Yung pala, 43 o 44 million. Hindi lang ako sigurado pero nasa 60 million raw ang totoong ginawang piraso nito. Ito 121 million piraso. Ito 60 million piraso, mahigit. Yan, humigit kumulang. Ayan ang dyan, trivia dyan. Ngayon naman sa presyo ng 1 piso Jose Rizal, maraming gusto magbenta nito Sa presyo ng Jose Rizal mayroong dyan Yung magagandang klase, pagka graded, umaabot yan ng mga 3,000. Pero pagka ganito, medyo hindi na gaanong kagandahang klase. Ang range po niyan from 5 pesos to 50 pesos. Yan ang bilihan dyan. Sa yung iba, nagkakabentahan. May mga nabili rin ako mga ganito 1974. Mura lang. Halos 10 pesos isa ko lang nga nabili. Kaya lang hindi na pakita ko Hindi na siya gaanong kagandahan talaga yung kondisyon. Pero okay pa rin, magandang koleksyon. Gusto ko itong piso nito umalingaw-ngaw to sa mundo ng pangungulekta ng coins dito sa Pilipinas. Ayan 1974. Jose Rizal, hindi na kagandahan ng kondisyon. Pero gusto ko itong mga ganitong coins. Yan. Yung magagandang klase siguro pwede nating benta ng mga
yung magagandang klase, nasa 50 pesos siguro. Yung hindi nakagandang klase, nagre-range ng 5 pesos. Yan. Pero ang totoo, kung magkano mo gusto talaga, kung magkano mo gusto talaga presyo ng iyong coins, ikaw ang masusunod. O saan po tayo magbebenta ng ating mga coins? I-display po natin. Kasi walang direkta talagang, pag dinala mo yung coins na to, bibiling kagad eh. Pero, yan, di-display natin sa Lazada, sa Carousel. Yan, pwede tayo mag-display dyan sa mga online. Tsaka sa FB, may mga rin. Sa mga grupo-grupo, siyempre, nagkakaroon rin ng bilihan dyan. Alam mo naman, medyo hindi nila gaanong naipapakita ang bilihan. May sabay may ganun eh. May tax pagka nagkabilihan eh. Pero napakaliit na lang naman na to. Di po ba? Wala naman nakakarinig sa atin eh. Napakaliit lang naman ng hindi naman gaano mahal ang mga pagkakabili. Ayan po, siyempre, bawat sa atin kasi pagka anumang bagay pagka may binili mo eh. Kasi may may buwis yan eh. Ayan. Mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin yung coins na Jose Rizal Kahit anumang coins, kung gusto niyo pong ipagbili, i-display lang po sa Carousel o Lazada. Mag-search lamang po sa Google. Meron search niyan eh. Sa online. Ito naman, ang presyohan po nito, nagre-range siya ng 5 to 50 pesos. Okay po, yun ang presyo niya, 5 to 50 pesos. Pero magandang klase. Kaya may mga error, 500 pesos po i-display nyo. May mga error coins, 500 pesos to pataas. Kaya pwede nyo rin namang ibaba at saka pwede nyo rin namang ipamigay. Merong mga namimigay talaga ng coins for collection. May mga taong ganyan. Meron tayong mga kasama mga namimigay ng ganyang mga coins. Masaya silang namimigay ng mga coins sa mga collectors. Okay, meron akong nakikita ganyan, namimigay talaga sila ng mga coins. Ayun po ang presyo 500 to 500 pataas, 500 pababa, at pwede nyo ring ipamigay. Ayan po ang presyo sa mga coins natin. Pero ito, kung i-display yung ganitong display nyo, kayo po talaga masusunod kung magkano nyo gusto ipagbili ang inyong hawak na barya. Okay, bigyan ko kayo ng kaunting yung halimbawa ng mga presyo ng mga coins. Ito kasi may mga picture din akong nakuha pagka yung pambenta talaga, yung kabenta-benta mga coins Ayan, tingnan po ninyo yung mga kabenta-benta mga coins Ayan. Ayan ito 5 piso naminta sa naminta sa 10 piso. Ito naman, off center. Ito, dalawang beses na Ayan, kamukha niya, Ayan, mga kabenta-benta po yan coins. Ito, ibang 5 piso na punta sa 10 piso. Commemorative coins. Yan. Ayan, mga kabenta-benta nating coins. Ayan pa, yung ganyang 20 pesos, Ayan, sikat ng 20 pesos na ito. Pagka tatalakayin rin natin tungkol sa 20 pesos, ano na nga ba nangyari? Nagkagulo-gulo na ang presyohan nito, Kung ano na lumabas na mga balita, pero tatalakayin natin sa mga ibang videos pa. Ayan. Ito, ang ganda itong piso nito. Nawala yung Ano bang tawag rito? Nakalimutan ko. Pero nag-review rin kasi tayo ng mga tungkol sa coins Clip Planchet, ayun. Ito, piso nito, ang ganda to. Kano niya kaya binibenta yan? Yan, siya magdidesisyon kung magkano gusto ipagbili ang ganyang error niyan. Pero pag error, 500 pataas o pababa at pwede nyo rin ipamigay. Katwa ng mga kolektor na pagbibigyan nyo dyan. Okay, Yan, bigyan ko kayo ng mga presyuhan. Ito naman, sa ibang bansa naman to, presyuhan ng mga yung mga hinahanap natin mga error coins, Ito, meron ako nakita rito 1977, ito mga pennies yan. So, pag double die pennies, nagkakahalaga siya ng $25 to $100, yung $25, magkano na yan, 1,000 na yan, 1,000 na yata. Yung $10, 500, 550, Bali sa $10 lang kung mga error double die.
okay na rin. Mataas na itong presyo to, no? Yan. Sabagay, depende naman, kaya nga sinasabi ko, depende pa rin sa inyo kung magkano kayo magsasara sa usapan nyo, kung talagang may gustong bumili ng coins, kung talagang may gustong bumili. Alam mo, siyempre, tiyempuhan pa rin yan swertehan pa rin sa pagbebenta ng coins Ito, ayan double die pennies, $25 to $100. Binigyan ko lang kayo ng mga, example. Ito naman, off-center errors. Ayan, off-center errors start climbing as 10%. Yan. $15 to $25. Yan ang mga presyo niya. Such pieces can be worth. More design is missing. Yan sabi, off-center. Okay. Sige, pakibasa na lang po nyo. Ito naman. Pero yung pinakamahal daw na na off-center errors upwards $100. No? Sa Amerika, dollars Amerika, mataas yan, no? Parang 5,000 pesos sa mga presyo nila doon sa off-center, no? Off-center to, no? Bigyan ko pa kayo ng mga ilang Ayan. Ito naman, repunch mint mark naman to, repunch mint mark. All are collectibles. $3 to $15. Yan. Ito naman kasi for the 1970. Repunch mint mark. $3 to $15. Yan ang presyo nila ron, no? Ito pa. Ayan. CAD. Yung CAD error. O kaya die crack. $150 or more. Pataas, no? Mamahal to, no? CADs and among the rarer type of die cracks, this can be worth $150 or more. Mahal pala yun, no? Kasi ito naman, buy error. Buy error, yung tinatawag nilang buy error, sikat din yung buy error na yan sa Amerika. Parang vertical die break, yun. $5 to $10. Ayan, binigyan ko lang naman po kayo ng hints sa kanyang mga presyo. Ayan, no? Tingnan pa natin iba. Wala na. Ayan. Ayan na po. Okay, medyo mahaba na tayo. Hanggang sa muli po, Mag-ano pa tayo ng mga ating mga video. Gagawa pa tayo. Magkikita pa rin tayo next video. Ayan. Ayan. Kay Jose Rizal. Ayan, napag-usapan natin si Jose Rizal. Okay po, Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog ng Pilipino Puro English yung ginawa kong pagre-review sa abroad na Puro American coins Okay po Sana po nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now and have a great day.